surrender. Just let love be the only reason. Allow your smile, celebrate the season. Because today I see a new horizon. I see a beautiful nation rising. I see a place where there's so many heroes rise amongst ordinary people. So much further now. We will rise somehow. Pray for changes. Come along. So much closer now. We will overcome. Miracles can happen. Just believe. If you just believe, if you just believe, if you just believe that life can be better than this, more united than this, not divided like this. We just have to resist choosing personalities over platforms. We need to find someone who can truly transform this nation to be whole again. Help us to have hope again, to dream and set some goals again. Live by truth and love instead of selfish ambition and greed. A true leader is what we truly need. So much further now. We will rise somehow. Pray for changes. Come along. So much closer now. We will overcome. Miracles can happen if you just believe. I believe that tomorrow there'll be better days. I believe you can rise again and elevate. I believe there's a reason not to be afraid. I believe it's possible. and I dream people use their hearts to choose. And I dream that there'll be no more abuse. I dream we're wide awake, we'll overcome. And I dream can rise as one. So much further now. We will rise somehow. Pray for changes. Come along. So much closer now. We will overcome. Miracles can happen if you just believe. Hello mga kago-negosyo! Talaga namang palamig na ng palamig ang panahon. At marami tayong mga negosyante ngayon, busy sa paghahanda sa holiday season. Dahil alam naman natin na peak po ito ng negosyo season. Pero bago niyo po simulan na naman pinagkakaabalahan niyo ngayon, hayaan niyo munang pasayahin namin kayo sa kalahating oras ng palitan ng tips and business ideas. Ako po si Gladys Reyes Sonru, and welcome to another exciting episode of your #1 negosyo partner on TV. Go Negosyo, kaya mo! Oras na naman para magtanong ang ating mga kago-negosyo sa ating Angelpreneurs. Pero for this week, para medyo maiba naman, ako naman po ang magtatanong sa ating Angelpreneurs. Alam niyo po kasi recently ay meron nag-offer sa akin ng isang franchise. Nagustuhan ko naman to kaso meron akong 1% na reluctance. Eh di ba lagi natin naririnig dito sa show na syempre it's not good to have a business na medyo hindi mo kabisado at hindi mo talaga alam yung produkto o itong services na to na inaalok sa'yo. So ano po bang dapat kong gawin? Ganda ng tanong mo. In fact, yan ang mga karamihan na tinatanong sa akin. Alam mo, hindi lang dapat mo tignan ng produkto eh. Sa akin, dapat titignan mo rin. Kilalanin mo yung franchisor. Nako, hindi lang empleyado, yung franchisor mismo. Kung hindi mo kilala yung franchisor at hindi mo nakausap, nagkaroon ng discussion, kasi ang pagkukuha ng franchise ay relationship. Ikaw at ang franchisor ay magkasama. At yung mga employee ng franchisor, yun ang mga sumusuporta. So, una-una, kilalanin mo, character ba niya okay sa'yo? Ka-vibes ka ba?
Pangalawa, usapin mo rin yung mga franchises niya. Hindi lang isa o dalawa. Kung let's say makakuha ka ng mga 5 o 10 at iba-iba yung mga opinion nila, tignan mo kung ano yung mga sinasabi nila and then you gauge it. I think the other factor kailangan mo rin tignan yung location. Bisitahin mo yung mga locations niya, iba-ibang lugar, iba-ibang panahon, weekday and weekend, and try to gauge sino ba mga customers nito, ano ba mga product na sinaserve. And then finally, iugma mo yon doon sa target location mo. Kasi unang-una, paniwala ka na. Okay na yung franchisor, franchisees, okay ka na yung produkto. And your target location naman, swak ba yan? Tatama ba yan sa gusto mo talaga? Yung customers mo ba doon sa location na yun, na ipaglalagyan mo, talagang kukuha ng mga produkto at bibili ng mga produkto ng franchise na kinukuha mo, no? So, these are the important points na dapat mong tandaan, no? Huwag ka lang kukuha ng franchise at yan ang tignan mo. Do some due diligence, ika nga. Sabi ko nga, parati sinasabi ko, investigate first before investing. Sayang ang pera diba? Nako, maraming salamat po. Ngayon mas malinaw na sa akin kung ano bang dapat kong gawin dito sa franchise business na inaalok sa akin. Kayo po ay pwedeng-pwede rin magtanong sa ating mga angelpreneurs. Kumontak lamang po sa mga detalye na nasa inyong screen. Marami pang business tips and ideas ang ating pag-uusapan sa pagbabalik pa rin po ng Go Negosyo, Kaya Mo! Balls. Andito tayo ngayon sa may Egg-Mess Express para malaman natin kung ano talaga ang kita ng isang kiosk na nagbebenta ng street food. I'm Chris Tan, and this is another episode of Napkin Economics. Ito yung mga iba't ibang klaseng street food na available dito sa Egg-Mess Express. Now, tinignan ko yung presyo nila. Yung average price dito is about 12 pesos. Each customer probably buys roughly about 3 sticks on average. So, you're looking at about 36, pero let's just say 30 pesos na lang per customer just to compute it properly. Okay, so 30 pesos per person, and nakatayo ako dito mga isang oras. Napansin ko there's about 15 people na dumaan dito sa isang oras. And this particular kiosk, bukas sila for 10 hours. So, you're looking at about 150 people per day. Multiply mo yan by 30 pesos per person. So you're looking at 4,500 pesos per day. Now this place is open 6 days a week from Monday to Saturday. So let's compute it at 26 days per month times 5,000, and that comes out to about 130,000 pesos per month. Not bad for a kiosk. Ngayon i-deduct natin yung cost nila. Ang cost dito syempre yung rent at saka yung mga staff mo and your cost of goods. Let's take out cost of goods at 30%. So, 30% is, tanggalin mo ng 36,000. 39,000. Let's take out 39,000 out of the 130. So, you're left with 91,000. Out of 91,000, let's take out about, I'd say, rent nito siguro mga 20,000 per month. So, that's 71,000 less staff. Probably spend about 30,000 per staff. So, you're looking at about 40,000 per month net. So alam na natin ngayon kung ano talaga ang kita ng isang street food kiosk tulad ng Egg-Mess Express. But remember na ang ginagawa natin today are merely guesstimates. Kung talagang gusto nyo magtayo ng negosyo, don't forget to do your due diligence at talagang gawin nyo yung research nyo. Anyway, I'll see you again for another episode of Napkin Economics. This is Chris Tan. Back to you, Gladys. Mas kilala po sa tawag na OFW ang ating mga kababayan sa abroad. Pero ang ating pong inspiring negosyante na makakasama ngayon ay mas kilala po sa tawag na OFE or Overseas Filipino Entrepreneur. Believe it or not,
Meron lamang po siyang sariling sari-sari store at meron pong sariling restaurant sa Rome, Italy na dinarayo hindi lamang ng mga Filipinos kundi pati rin po ng mga Italians and South Americans. So we have with us Miss Norma Macalindong, owner of Norma International Food Store. At syempre po, siya rin po ang owner ng Charisma Restaurant. Hello ma'am, welcome to the show. Thank you very much, Ah, Miss Gladys, ayan, tinan mo. Nakalimutan mo pa, Miss Norma. Anyways, Miss Norma, paano kayo nagsimulang magnegosyo sa Rome or sa Italy? Nung pagkarating ko doon, nagtrabaho lang ako ng mga 2 years na DEDS na Bilang domestic helper muna. bilang domestic helper. Pero balita ko, on the side, nagtitinda-tinda ka na raw ng kung ano-ano. Oo, siguro hilig ko talaga. Mayroon ako nakalagay sa bag na kung ano-ano. Nilagang mani, yung adobong mani, pansit, ganon, tsaka mga matatamis, mga bibingkang kanin. Binibenta mo sa kapwa mo Pinoy Sa mga doon. kapwa Pilipino, kahit sa autobus nga, nagbebenta ako eh. Ano po to every day off ninyo? Every day of Huwebes at saka Linggo. Opo. Tapos, paano po pumasok yung pagnenegosyo doon? Ganito, nung mga 1993 nag-aral ako. Sabi nga ng ating mga kapwa Pilipino, huwag ka na mag-aral, ipagtrabaho mo na lang. Dahil sayang ang panahon na andito ka sa Italy, kailangan natin maghanap buhay. Huwag mong aksayahin yung pagpasok mo. Sabi ko hindi, dahil hindi ako magkaka-license kung hindi ako mag-aaral. Dahil ang sa Italy, kailangan mag-aral ka as a business, ganon. Before, nagkuhan muna ako sa mga supermarket, vegetable, prutas at saka gulay na nagtitinda ako dahil maliit lang siya, parang pang half day lang. Pagkatapos nga nung magkakita ko ng pwestong maganda sa bus stop, doon ako nag-start na mag-groceries. Paano naman po pumasok ang Charisma Restaurant? Siguro swerte lang talaga. Dahil ako nga wala nang balak na magnegosyo pa dahil napakahirap ng trabaho ng restaurant. Dahil last 2005. Sige ho, so sorry. 2005. No. Hindi, 2005. 2005, excuse me. Ay, may restaurant na rin ako, Eat All You Can, 5 euro lang yan. Oh, 5 euro lang po? 5 euro lang ang Eat Eat All All You You Can Can. na yun? Kumain ka na hanggat gusto mo. Filipino food po ito? Filipino foods, lahat. Pero, di ba balita ko po, hindi lang mga Filipino ang kumakain. Hindi Pati lang. rin po mga Italian. Mga Sinusubukan ng Italian. lutong Pagkain Pinoy natin, ninyo? oo. Wow, nakaka-proud naman. At nagugustuhan po nila? Nagugustuhan mga nila, Italian. oo. Lalo na yung ating mga adobo, tsaka pansit. Paborito nila ang pansit eh, tsaka yung mga chop suey. Opo. So, paano po yung kapital? Saan niyo po kinuha yun? Na nandun kayo sa... Kapital Italy. siguro tulong nga din lang sa akin dahil nga pinagkatiwalaan ako ng Italiano na tulungan kami. Ano po, ito po yung amo ninyo noon? Na Hindi ko domestic? amo siya. Parang tiwala din lang sa akin dahil nga sa gobyerno ako nagtatrabaho, pinagkatiwala niya sa akin ng restaurant. Ang pagbibusiness, kailangan lakas lang ng loob at tiwala ng ating kapwa. Yun. Diba? So, dapat huwag kang masira. Huwag ka, oo. Credibility, O, yun, importante oo. po. Naku, alam, nakaka-inspire talaga kasi alam niyo po ba, si Mami Norma ay naging counselor din. Di po ba? Sa Rome, Italy. Paano naman po itong nangyari? Ito noong 2006, may mga candidate na mga Pilipino, mga immigrant, lahat, pwede kami mag-candidates. Ngayon, kinuha nila ako, pinagsama nila ako, sinali nila ako dahil nga ang pangalan ko, tsaka naglilingkod na ako sa ating mga kapwa Pilipino, sa hindi lang Pilipino, mga ibang immigrant. Sinali nila ako sa eleksyon. Sa eleksyon. Nakaka-proud Sri Lanka, talaga. pati ang dami nilang boto. Imagine, na-gain niyo po ang trust at syempre, hindi lamang ng mga kapwa Pinoy, pati ng mga ibang lahi, ibinoto pa kayo, naging counselor pa kayo sa Rome, Italy. Ano naman po yung pwede nyo ma-advise sa mga kapwa Pinoy natin na gusto rin pong sumubok sa pagnenegosyo na medyo na pinanghihinaan ng loob? Mga kapwa ko Pilipino, hindi ko na, dahil kayo, huwag kayong mawawalan ng tiwala sa inyong sarili at sa ating mga kapwa, kailangan yun, huwag nating alisin. Huwag kayong matakot sa pagninegosyo dahil talagang lakas lang ng loob, hindi mo sasabihin may pera ka. Kahit wala kang pera at malakas ang loob mo, makipagsapalaran ka, mag-umpisa ka sa maliit. At yan ay kaya mong palakihin kung kaya mong i-manage at laging may trust ka sa sarili mo. At sa tulong ng iyong mga kapwa Pilipino, tayo iaangat nila. Nako, thank you po. Pero teka, bago po tayo matapos, Mami Norma, pwede ba i-translate nyo yon sa
sa Italian, yung sinabi nyo kanina. Sample naman po dyan. Buonasera a tutti da nostro paesani di Filippini. No? Io ringraziamo tutto per quello gli ha fatto a me convincere per la fare come un consigliere di Roma. Io ringraziamo tutti a visitare per questo studio. La ringrazio molto. Gracias! Aba, yung pala, ang ganda pakinggan. Alam ko, French ng konti. Mali yun, no? Iba naman, ano? Anyway, magbabalik pa rin po ang Go Negosyo, Kaya Mo. Isa na namang napapanahong negosyo feature ang hatid namin sa inyo. Mamaya yan sa pagbabalik ng Go Negosyo, Kaya Mo. O diba, ang ganda? At napakabango pa. Ilan lamang po ang mga ito sa designs ng ating featured negosyo for the week. At dahil uso na naman ang kandila, makikilala natin ng isang negosyante na hindi lamang bumubuhay sa isang matagal ng tradisyon, pero nagpo-promote din po ng environmental preservation. Kung paano, panoorin nyo to. Iba't ibang designs, sizes, scent, and flavors at iba pa. Yan ang mga tatak Alice Blue Candles. Tradisyon na nga ang paggamit ng kandila sa iba't ibang paraan. Pero hindi man magbago ang paraan ng paggamit, nagbabago naman ang preference ng mga tao sa pagbili ng kandilang magagamit. Yan ang inaral ng business partners na sina Tisha Namin Gonzalez and Vencer Viray para makagawa ng nakakatuwang brand ng kandila. I were looking around for a business to get started. So she happens to be sa States, and then we were looking mga coffee business, tapos different things. And then one time she emailed me, sabi niya, she was in the street fair, tapos ang gaganda na yung mga kandila. Sabi ko, sige, pero candles might be a possibility kasi notice namin dito sa research namin na yung mga candles dito, if you smell, may amoy, pero once you sindihan mo na, wala nang amoy. So, ang sabi ko, sige, look into candles pero yung soy para environmentally friendly. So, she looked at it, nag-research siya. So, pagbalik niya, we tried it na. First, we got into a bazaars, yung American Women Bazaar. So, we started trying to sell, tapos nag-click and we noticed na people are impressed na they like the candles. Talagang nag-aamoy. Gawa sa renewable at natural materials na soy wax ang karamihan ng mga kandila ng Alice Blue. We got into this kasi more for home fragrance, yung parang like to scent your home because the scent does two things kasi it either puts you in the mood or brings back memories. So the effect is like in general it's a good effect sa tao. So we thought of doing the home fragrance because we found that hindi maraming nag-venture into home fragrance here in the Philippines. In less than 4 years, Alice Blue has been established in 3 stalls inside Trinoma, Podium, and Glorieta, servicing the upper bracket market. Our target market, because our products, kasi the raw materials, most of them come from the States kasi walang soy wax dito. So, most of them are sourced from the States, so they come out to be expensive. So, our target market is generally A, B. At saka, in fact, when you first see mga packaging namin, ang unang tanong, imported ba to? And then when we sabi, hindi, locally made yan, nagugulat sila. Parang they're happy na, may maganda pa produkto galing sa Philippines. Everything you see in the Alice Blue candle is made from renewable material. Maganda na, nakakatulong pa mapangalagaan ang kalikasan. That's why we got into soy wax because it's a renewable resource kasi it comes from the soy plant. So that's where the wax is made from. As opposed to the tofu. Yeah, like tofu. As opposed to the regular candles that you find made from paraffin, which is a byproduct from the refinement of crude oil. And then so we thought of getting into this nga because it's renewable. Yeah, at saka it also what we've noticed early on with the global warming na I think we predicted na back in 2005 na I think people will be more conscious sa environment, so they want something more renewable, more environmentally friendly. Parang ang what they term na eco product.
So, when we first introduced sa Philippines, parang wala pang gumagawa. In fact, until now, nobody really does it in big volume. Kami pa lang. And what we noticed kasi, that's why we got it also into exporting. Kasi we noticed yung mga people that buy from us, they bring it back home sa ibang bansa. Alam mo, yung mga foreigners, pag umuwi na sila, they buy mga 50, 30 pieces para uwi nila. Tapos marami nag-i-inquire sa amin kung meron saan nabibili sa England o sa Europe, sa States. So we got into the idea na, baka maganda yung product na pang export yun. At dahil nga dito, Alice Blue is now one of the most sought-after brands in the local candle industry. Patuloy ang kanilang pagpapaunlad ng produkto upang maipagpatuloy ang tradisyon ng paggamit ng kandila. Sa anumang paraan, ito nais gamitin. Sana dumami pa ang mga negosyong katulad ng Alice Blue Candles. Imagine, maganda na, ay meron pang environmental advocacy. O diba, dito lang yan, sa Go Negosyo syempre. Bukas abangan nyo po ang ating interview sa owners ng Alice Blue Candles. And please get a copy of Joey Concepcion's 55 Inspiring Stories of Women Entrepreneurs. At syempre, nandyan din po ang 21 Steps on How to Start Your Own Business, written by Dean Pax Lapid and Mr. Ping Soto. Available at all major bookstores nationwide. Marami pong salamat sa aking mga sponsors, Nula para sa aking kasuotan at Jupiter Street, Makati City. Dr. Vivian Sarabia, KSA Magic Skin Whitening available at Watson 7-Eleven, Star Mall Alabang, and SM Fairview. For dealers, you may call 0922-867-2377 and 566-8029. Dr. Nina Rodil de Luna of Dental Focus. At syempre maraming salamat din po sa Reyes Hair Cutter Salon. O paano mga suki, magkita-kita ulit tayo bukas. Ito pa rin po ang nag-iisang negosyo partner on TV. Go Negosyo, kaya mo! Sulong laban, wag uurong. Pakinggan sa iyong puso ang sigaw na dati bulong.